Mga kapatid, good morning to everyone. Pakibati yung inyong mga katabi. Good morning po. It's good to see you sa ating pagsamba. Kinagagalak kong makita kayo, ganun din sa ating mga bisita. Welcome po dito sa Trinity Neighborhood Church. Ngayon ay araw ng pagsamba, araw ng pahinga, araw ng makalangit na pag-iisip, at araw kung saan we will exercise our love to our brethren, at ganun din most especially sa ating pagsamba sa ating mahal na Panginoon. So with that, I would like to start muna sa paalala sa mga birthdays and anniversaries natin for this week. On March 15, si Angelica Fabon, today. Today. Asawa ni Brother Joe Marie. Happy birthday. Batiin natin siya mamaya. Ganon din si Kuya Tony Boy, Anthony Aguilar, on March 18. Si Wyatt, yung anak ni Brother Mark, March 20 naman. Next naman ay si Kuya Roger, March 21. So don't forget to greet them later. At for our wedding anniversary, ganon, si Kuya Tony ulit at si Ate Edith, March 19. And lastly, on March 21, sila Tatay Erning and Nanay Lydia. Advance happy anniversary po. Ganon din sa mga magbe-birthday, advance happy anniversary. Also, I would like to remind the ministry schedules of Trinity Neighborhood Baptist Church, ang Reformed Baptist Church. Ang ating ministry, of course, on Lord's Day will start at 10 a.m. every Sunday. Pagkatapos noon, we have our lunch fellowship. So invited po lahat, aming mga bisita, kaibigan. After that, we have our prayer meeting at 1:30. Ganon din naman yung ating ministry schedules. Every Monday, we have our beginners Bible class kung saan tayo ay natututo patungkol sa salita ng Panginoon. Welcome po ang lahat to attend through Zoom. Ganon din naman po, every Tuesday, we have our couples Bible study. Through Zoom din po ito. Welcome din po kayo. And also, yung ating every Wednesday na weekly Bible study. Nilalabas po ito sa Facebook, pero we also have our Zoom. Para kung meron kayong mga katanungan, makapag-interact kayo sa brethren, nandun po ang, you can ask for the link. And yun po ang aming ministry schedules for the week. And with that, sa ating pagsisimula sa pagsamba, inaanyayahan ko na lahat ay i-silent ang ating phones. I-silent ang ating phones para hindi po tayo makaabala sa pagsamba mamaya. Ganon din, ihanda na natin yung ating mga sarili sa ating pananambahan. Tayo po ay magkaroon ng panandaliang katahimikan to prepare our minds, to prepare our hearts in worship. Bilang pagtawag sa pagsamba, kayo po ay aking iniimbitahan na buklatin ang salita ng Panginoon mula sa Psalm 99 verse 1 to 5. Awit chapter 99 verse 1 to 5. At ati itong babasahin. Awit 99 verse 1. Ang Panginoon ay naghahari, maginig ang taong bayan. Siya'y nakaupo sa mga kerubin, mayanig ang lupa. Ang Panginoon ay dakila sa Zion. Siya'y higit na mataas sa lahat ng mga bayan. Purihin nila ang iyong dakila at kakilakilabot na pangalan. Siya'y banal. Ang lakas ng hari ay umiibig ng katarungan. Ikaw ay nagtatag, pagkakapantay-pantay. Ikaw ay nagsagawa ng katarungan at katuwiran sa Jacob. Purihin ninyo ang Panginoon nating Diyos. Magsisamba kayo sa kanyang paanan. Siya'y banal. Itong ating binasa
na salita ng Panginoon ay pagtawag ng psalmist. Pagtawag kanino? To the people of God. The people of God, tinatawag ng psalmist na ito to worship our Lord. Bilang tao ng Diyos, nakita natin dito sa ating binasa, manginig. Manginig kayo sa paanan ng Panginoon. Pagpapakita ito ng respeto, pagpapakita ito ng pagsamba, pagpapakita ito ng pagmamahal. Bakit? Dahil sinabi ng Diyos ay dakila. Ang Diyos ay banal. Pag sinabi natin na ang Diyos ay banal, ang iniibig sabihin natin nito ay hindi natin basta-basta maikukumpara ang Diyos sa ating sariling katayuan. Siya ay malayo. Bakit? Siya ay napakalinis. Napakalinis ng ang Diyos. Ganon din, siya ay napaka-perpekto. Hindi tulad natin ng mga tao na konting kibot ay puno ng pagkakasala, puno ng karumihan. Ngunit ang Diyos ay iba. Napakalinis niya. Ang Diyos, hindi siya natutuwa sa kasamaan. It doesn't take pleasure in evil. It doesn't take pleasure in wrongdoings. Dahil siya ay mabuting Diyos. Kaya napakaganda ng sinabi dito ng psalmist, purihin ninyo ang dakilang Diyos. Siya ay banal. At tayo dapat bilang mga tao ng Panginoon ay dapat sumamba sa Kanya. Hindi lang sa atin, mga kapatid. Inaanyayahan din lahat ng hindi pa sumasampalataya sa Diyos. Manginig. Fear and tremble. Sapagkat ang pangalan ng Diyos ay napakabuti. Napakabuti at napakataas sa lahat. Inaanyaya ko po tayo lahat ay manalangin. O Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa araw na to, Panginoon. Napakabanal mo, napakaperpekto mo, napakalinis mo, O Diyos. Itong salmo na ito ay pagpapaalala sa amin na napakalayo namin sa inyo. Napakalayo namin dahil kami ay puno ng pagkakasala. Pero dahil sa iyong habhag, kami ay iyong minahal. Pero sa kabila noon, Panginoon, na kami ay bilang iyong mga tao ay nakakalapit sa iyo, ito pa rin ipagpapaalala sa amin na ikaw ay sambahin ng puno ng papasalamat. Dahil napakabanal mo, O Diyos. Nagkaroon ka ng awa para abutin ang isang makasalanang bayan, ang isang makasalanang mga tao na laging pag-iisip ay kasalanan. But Lord, ikaw ay nahabag. Kaya bilang mga anak mo, Panginoon, inarapat lamang na sa araw na ito, tanggalin namin ang aming mga isipan sa mga makamundong bagay. Ihinto namin ang pag-iisip sa aming mga negosyo. Ihinto namin ang mga pag-iisip sa aming mga trabaho. Ihinto namin ang mga pag-iisip sa mga hindi bagay na nakakalugod sa iyo. Dahil itong araw na ito ay para sa iyo lamang. At bilang iyong mga tao, O Diyos, kami ay dapat manambahan sa iyo. Kaya, Panginoon, kami nagpapasalamat dahil sa kaligtasan na iyong binigay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Ang kaligtasan ay naging posible sa isang makasalanang tao. At aming Panginoon, kami ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala sa buong linggong ito. Bilang iglesia, sa aming mga pagkakasala na nakumit sa aming pamilya, sa aming mga trabaho, sa aming mga isipan, sa aming mga personal na oras, ito ay lahat nakikita mo, Diyos. Kaya, Panginoon, kami po bilang iglesia ay humihingi ng kapatawaran. At Panginoon Diyos, samahan mo kami sa umagang ito sa aming pananambahan. At pinapanalangin namin, O Diyos, ng iyong salita na ihahayag mamaya ay magbigay ng daan sa kaligtasan, magbukas ng aming isip, at kami bilang mananampalataya ay tunay na manambahan, tunay na mamuhay ng may kabanalan. Salamat po, O Diyos. Samahan mo po kami sa umagang ito. Ganun din sa aming mga bisita, sa lahat na nakikinig kahit sa online. Ikaw, O Diyos, ang mangusap
sa pamamagitan ng banal na Espiritu, samahan mo kami sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yung ating unang himnong aawitin ay napakaganda. Isa ito sa paborito namin, paborito ng aking mga anak. Pero iba doon, makikita natin sa ating paligid ngayon, madaming gera, madaming kaguluhan, maraming kasakitan, maraming temptasyon, maraming makamundong bagay. Pero sa kabila noon, sino ba ang may hawak ng mundo? Sino ba ang nagmamay-ari ng mundo? Walang iba kundi ang soberanong Diyos. Ang soberanong Diyos na makikita natin sa ating binasa, siya ang may lilikha ng lahat at dapat natin siyang sambahin. Even ang mga ibon, pagkagising mo sa umaga, sila'y umaawit. Sinasamba nila ang Diyos. Ang lahat ng kapaligiran ay lahat ay nagpupuri sa Panginoon. Kaya ang himnong "This is my Father's world" ay sinulat ng isang author na pagpapaalala na yes, may kaguluhan, may temptation sa paligid, pero wag nating kakalimutan na ang mundong ito ay pag-aari ng Diyos. At hindi lang doon, ipinadala niya ang kanyang anak na si Kristo para i-redeem, ibalik, i-restore ang sangkatauhan sa kanyang sarili. Tayo po lahat ay tumayo at aawitin natin ang himnong "This is my Father's world." Ng Panginoon, tayo po lahat ay makakaupo na. Sa susunod na ating aawitin, itong himno na ito ay sinulat ni Martin Luther. Itong himno na ito ay inaawit ng mga mahihirap at pine-persecute na Kristiyano during ng panahon ng Reformasyon. Sila ay ine-exile, sila ay minamartir dahil sa pagtayo sa salita ng Panginoon. Kaya itong himno na ito ay nawa magbigay sa atin ng hope, boldness, kalakasan ng loob, katapangan, upang lumaban sa mga gawa ni Satanas, upang lumaban sa mga maling katotohanan na nag-o-oppose sa truths ng salita ng Diyos.
Sa kabila na ang evil ay maaaring mag-succeed, maaaring ikaw ay mamatay, maaaring ikaw ay magkasakit at ikaw ay maghirap, huwag natin kakalimutan na ang Diyos ay matagumpay na. God is victorious already and awaits the return of the Lord Jesus Christ. Awitin natin ang A Mighty Fortress is Our God. Kaharian ng Panginoon ay kailanman hindi magagapi ng kasamaan. Tayo ngayon ay dadako sa ating scripture reading at aking tatawagin ang ating kapatid na si Brother Robert. Isang mapagpalang pagsamba po para po sa ating lahat. At samahan niyo po ako sa ating pong pagbabasa ng ating scripture reading sa umaga na ito. Inahanyaan ko po na ang lahat ay magsitayo bilang paggalang po sa salita ng Diyos na ating babasahin. Samahan niyo po ako sa sulat ni San Mateo, Kabanata 20, mula talatang 1 hanggang 16. Matthew chapter 20, verse 1 to 16. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad ng isang tao na pinuno ng sambahayan
na maaga lumabas sa umaga upang umupa ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Matapos makipagkasundo sa mga manggagawa ng 1 denaryo sa isang araw, ay kanyang sinugo sila sa kanyang ubasan. At paglabas niya ng 3 oras, nakita niya ang iba sa pamilya na nakatayong walang ginagawa. At sinabi niya sa kanila, pumunta rin kayo sa ubasan at anumang nararapat ay ibibigay ko sa inyo. At pumunta sila. Paglabas niyang muli ng malapit na 6 oras at 9, gayon din ang ginawa niya. At nang malapit na 11 oras, lumabas siya at nakakita siya na iba na nakatayo at sinabi niya sa kanila, bakit nakatayo kayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa? Sinabi nila sa kanya, sapagkat walang umuupa sa amin, sinabi niya sa kanila, pumunta rin kayo sa ubasan. Nang magdadapit hapon na, sinabi ng Panginoon ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran mo sila ng upa mula sa mga nahuli hanggang sa mga nauna. Nang lumapit na ang inuupahan ng 11 oras, tumanggap ang bawat isa sa kanila na 1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, ang akala nila ay tatanggap sila ng mas malaking halaga, ngunit tumanggap din ng bawat isa sa kanila ng 1 denaryo. At nang tanggapin nila ito, ay nagreklamo sila sa pinuno ng sambahayan na nagsasabi, 1 oras lamang nagtrabaho ang mga huling ito at pinantay mo sila sa amin na nagtiis ng hirap at nakakapasong init sa maghapon. Ngunit sumagot siya at sinabi sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nakipagkasundo ka sa akin sa 1 denaryo? Verse 14, kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Nais kong ibigay sa huling nagtrabaho ang kagaya ng ibinigay ko sa iyo. Ako ba ay hindi pinahihintulutang gumawa ng nais ko sa mga bagay na pag-aari ko? O naiinggit ka ba sapagkat ako'y mabuti? Last verse, kaya't ang huli ay mauuna at ang mauuna ay mauuli. Maaari na po tayong magsiupo. Diyos po ang magpapala sa ating nabasa sa umagang ito. Ang talinhaga tungkol sa manggagawa ng ubasan, the parable of the workers in the vineyard. Isinasalarawan sa atin na basa na ang may-ari ng ubasan ay ang Diyos. At tayo na kanyang tinawag ay ang mga manggagawa. Dito sinasabi ng Panginoong Hesus sa istorya ng pagkakakuha at pagbibigay ng trabaho sa mga manggagawa ng kanyang ubasan, ay makikita din natin ang pagtawag ng may-ari sa iba't ibang oras. Ngunit may pantay-pantay na sahod. Mapapansin din natin na ang unang kinuha o tinawag sa trabaho ay gayon na lamang ang pagrereklamo. Subalit kung unawain natin ang talinghagang ito, na makikita at maiayag sa atin ang puso ng Diyos sa kanyang kaharian. Marahil ikaw, kayo at ako ay may naiisip na katanungan sa ating nabasa. Bakit ginawa niya na ang gantimpala ay pantay-pantay at ano ang ginagawang pagtuturo dito patungkol sa biyaya o kabutihan loob ng Diyos? May mga punto po tayo na sana'y magbigay po ng kaunting kaliwanagan at aral sa atin. Una po, ang biyaya ng Diyos ay hindi batay sa pagsisikap. Ang mga huling natanggap na manggagawa ay nakatanggap ng kaparehong sweldo, gaya na itong nagtatrabaho buong araw.
Ang mga gantimpala ng Diyos ay isang regalo, hindi isang pagkalkula ng merito. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng mga oras o pinaglingkuran sa mga gawaing ginawa. Sinabi po sa Efeso 2:8-9, sapagkat sa biyaya tayo nangaligtas, hindi sa pamamagitan ng ating mga mabuting gawa. Matatandaan din po natin ang sinabi po ni Martin Luther, isa po sa mga forefathers natin ng pananampalataya, na kanya po sinabi, the righteous shall live by faith. In that moment, he realized that righteousness is not earned by works or efforts, but given by God through faith in Jesus Christ alone. Ikalawang punto po. Iba ang inaasahan ng tao sa pagiging patas ng Diyos. Nagbubulong-bulungan ang pinakamatagal na nagtrabaho, pakiramdam nila na sila ay naloko. Ang pananaw ng Diyos sa pagbubukas palad ay higit sa mga paniniwala ng tao sa pagiging patas. Iginagalang niya ang pagsunod at tinatanggap ang lahat ng lumalapit sa Kanya kahit huli na. Ikatlong punto po, pinahahalagahan ng kaharian ng Diyos ang puso, hindi ang oras. Pananampalataya at pagtitiwala kahit huli na sa buhay ay gagantimpalaan. Nakikita ng Diyos ang intensyon, pagsisisi at pagnanais. Bawat kaluluwa ay mahalaga kahit kailan sila tumugon. At ang panguli po, ang talinghaga ay nagtuturo ng pagpapakumbaba at pagpasasalamat. Sa halip na paghahambing, ipagdiwang at ipagpasalamat po natin ang kabutihan loob ng Diyos. Ang pasasalamat ay dumadaloy kapag naintindihan natin ang pag-ibig at awa ng Diyos. Lesson to learn po, ginagantimpalaan ng kaharian ng Diyos ang lahat ng dumarating na may pananampalataya anuman ang oras. Thank you, Kuya Robert, sa pagbasa at pagpapaliwanag ng salita ng Panginoon. Bago tayo magpatuloy, nais ko munang batiin ang ating walk-in visitor na si Ronel Jovenir. Ronel, pwede ka bang tumayo para makita ka ng kapatiran niya? Okay. Yan. Thank you. Welcome dito sa TNC. Ganon din ang ating second timer, si Ate Daisy Basco. Ay, welcome po. Welcome po. So, mga kapatid, you can talk to them later. Kamustahin nyo sila. At welcome nyo sila sa ating pananambahan. Sa ating pagpapatuloy, tayo po ngayon ay dadako sa ating pagbibigay, sa ating act of worship and giving. Isang pagpapaalala na ang giving is an act of our worship to the Lord. Dahil ito'y pagpapakita ng ating gratitude sa ating Diyos for sustaining us in all that we need. Pangalawa, ito'y obedience natin sa Kanyang command, sa pagsusustain niya sa pamamagitan ng work of the gospel dito sa ating iglesia at pagpapalawak ng salita ng Panginoon. Pangatlo, this is an exercise of our trust to the Lord that He will sustain us. So there is no point pursuing selfish gain. At pang-apat, ito ay pagmamahal sa ating Diyos, sa ating Panginoon, pagpapakita ng pagbibigay with a cheerful heart, proper stewardship ng pinagkaloob ng karunungan, oportunidad, at ganon din, ito ay lahat ibinabalik natin sa Panginoon. Ipanalangin natin ang mga kaloob na ito. O Diyos aming Ama, maraming salamat Panginoon dahil ina-acknowledge namin, O Diyos, sa oras na ito, samputong ito, na lahat ng mayroon kami ay sa iyo. Even Panginoon ang aming buhay, even ang aming kalakasan, kami ay maaari mo na sanang kunan ng buhay. Pero sa iyong kabutihan, inalaw mo kami magpatuloy hanggang ngayon. Inalaw mo kami magtrabaho.
Inalaw mo kami magnegosyo. Inalaw mo kami magkaroon ng kagalingan sa mundong ito para i-sustain ang aming sarili. Nararapat lang, Panginoon, na ibalik namin ang nararapat sa iyo. Ito ay act of our worship. Ina-acknowledge namin na sa iyo to galing. Kaya, Panginoon, nawa, O Diyos, itong mga kaloob na ito ay gamitin mo sa pagpapalawig ng iyong salita sa pamamagitan ng iglesyang ito, pagpapadala ng mga misyonaryo, pag-i-equip ng mga office bearers at ganun din, Panginoon Diyos, gamitin mo ang iglesyang TNC parang iyong kaharian ay patuloy na mapalawak at marami pa ang maligtas. Sa pangalan ng inyong anak niya si Jesus, kami ay lumalapit. Amen. Sa ating pagpapatuloy, upang ihanda ang ating puso, tayo po ay aawit ng ating himnong Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. I praise Thee, Lord, for cleansing me from sin. Fulfill Thy word and make me pure within. Fill me with fire, where once I burned with shame. Grant my desire to magnify Thy name. Lord, take my life and make it holy now. Fill my poor heart, my great love divine. Take all my will, my passion, self, and pride. I now surrender, Lord, in Him abide. O Holy Ghost, revival comes from Thee. Send a revival, start the work in me. Thy word declares Thou wilt supply our blessings now, O Lord, I humbly plead. Amen. Bilang pagbasa sa ating sermon text sa umagang ito, tayo po ay dadako sa 2 Corinthians chapter 2 verse 11. 2 Corinthians chapter 2 verse 11, at ito ang sinasabi dito. At ito ay aming ginagawa upang wag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami ay hindi mangmang tungkol sa kanyang mga balak. Tayo naman po ay lumipat sa 1 Peter chapter 5 verse 8. 1 Peter chapter 5 verse 8. Magpakatino kayo, magbantay kayo, ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa.
Ito po ang ating teksto sa umagang ito. Tawagin nating ating pastor. Salamat, Brother JM, sa pangunguna sa pananambahan. Salamat sa Diyos sa panibagong linggo na ipinagkaloob sa atin. Sa ating pong mga viewers sa FB, isang magandang umaga po sa inyo lahat. Sa ating mga regular viewers, sa aking ama, kay Papa Roman, sila Tatay Erning at si Nanay Lydia ay narito ngayon sa ating kalagitnaan. At dun sa ating walk-in, Brad, welcome sa TNC. It's a good thing na makasama ka namin sa pananambahan. May mga ilang walk-in na tayo galing from San Miguel Heights and also Batamana Compound. Yan si Ate Daisy, welcome sa second timer niya. So, marami tayong may kaarawan or celebration this week. Today is birthday ng isa nating attender, si Angela Pabon. However, last week ay naoperahan siya. Natuloy po yung kanyang operasyon. Kaya kung nanonood ka, Angelica, nais namin batiin ka ng iyong maligayang kaarawan at magpagaling ka at maging kay Brother Joe Marie. At ganoon din, yung mga birthday celebrants, si Brother Tony, si Wyatt, at si Kuya Roger, okay? And then, wedding anniversary, yung dapat 3 beses nanalo eh. Kaso, pinurpit na lang ng ating game master. Yung wedding anniversary ni Nanay Lydia at ni Tatay Erning. Ganun din, nagagalak tayo, nakasama natin ang ating kapatid na si Brother Kevin Alae David, at si Michelle, we're glad to see you sa aspeto niya. Of course, nagbabalik si Pastor Manolo, ilang linggong nawala at nagkaroon pa rin ng karamdaman. Yan. So tayo dumako po sa ating pangkalahatang panalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos, sa mga kaarawan at selebrasyon ng buhay sapagkat tunay na Ikaw ang may akda ng buhay. Ikaw ang nagpapahiram nito sa amin. At salamat po sa mga kaluluwa na pinagdiwang at nabanggit na nilalaan nila ang oras ng kanilang buhay sa pagbabalik loob at pagpupuri at pagpapasalamat. Kinikilala nila na Ikaw ang dapat maitaas sa kanilang buhay. At hindi kailangang mamuhay ng may sariling pag-iisip at malayo sa pagkatakot sa Diyos. Tinataas po namin ang mga nagdiwang ng kaarawan sa kahapon at sa linggong ito. Dalangin po namin, O Diyos, na kayo po ang patuloy na magpuspos ng kanilang mga pangangailangan sa buhay at pang-araw-araw na gawain. Maging, Panginoong Diyos, sa kanila pong plano at balakin sa buhay. Tunay nga po na marapat lamang kaming magplano, subalit ang pagtatagumpay nito ay nasa iyong kamay. Kaya tulungan mo po kami, Panginoong Diyos, na aming itugon at iayon ang aming mga hakbang at plano ayon sa iyong mga kalooban. At kung kinakailangan ay baguhin mo ang aming puso at wag po naming labis na ipursu ang mga damdaming ito kung ito naman ay taliwas at kakaiba sa iyong kalooban. Ganon din, Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami sa mga pagdiriwang ng pagsasama at anibersaryo. Salamat po, O Diyos, sa panibagong taon na pinagkaloob sa kanila. Tunay nga na ang biyaya ng pagpapatawad, ang biyaya ng forbearance sa pagsasama ng mag-asawa ay patuloy na nanaig sa isa't isa. Salamat din, Panginoon, sa mga kaluluwang natumutunghay sa aming lingguhang pananambahan, sa aming mga regular attenders, sa aming walk-in visitors, sa aming mga second-timer. Tunay nga, Panginoong Diyos, na Ikaw ang nagladala ng mga kaluluwang ito para makinabang ang kanilang kaluluwa sa iyong mga salita. We don't offer any form of entertainment, but if souls will be gathered in this particular building, it is because there's the seriousness and they want to know more deeply about your word. At nawa, Panginoong Diyos, katagpuin mo kami sa aming spiritual na kalagayan. Tinataas din namin sa iyo ang mga kapatid namin na hindi namin nakadaupang palad dahil sa kanilang mga pisikal na kalagayan. Tinataas namin, O Diyos, ng kagalingan sa kanilang mga kalusugan. At O Diyos, sa
umagang ito na kami ay nasa tugatog ng aming pagsamba, nawa ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na mag-udyok at magturo sa amin patungkol sa katotohanan na kami nabubuhay sa isang mundo na napakikipagbaka, na totoo, O Diyos, ang kaaway ng aming kaluluwa at ng aming spiritual na paglakad pagsunod sa iyo. Panginoong Diyos, tinataas din namin ang patuloy na kaguluhan at gerang nangyayari sa Middle East na alam namin ito ay pumipilay sa ekonomiya, lalong-lalo na sa pag-shoot up at pagtaas ng presyo ng mga petrolyo at ng mga langis. At ang buong apektado, O Diyos, sa iyong buong bansa. Tulungan mo po ang aming pamahalaan sa matalino at maayos na pagsasagawa upang mairaos at maitawid namin, O Diyos, ang aming ekonomiya. Naway kayo rin po ang mamagitan sa sigalot na ito na nangyayari, O Diyos, sa Middle East. Dalangin po namin ang buong araw na ito ng aming pag-o-observe ng iyong dakila at banal na araw. Mapagpala kami, O Diyos, at ang fellowship at ang aming pong ugnayan sa isa-isa ay tunay na maging matamis at kaaya-aya sa iyong harapan. At sa aming pong tugatog ng pagsamba, nawa ang iyong salita ang mahihayag sa amin sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Para po sa aming mga regular viewers at attenders and even our walk-in visitors, ako po ay nasa serye ng pag-aaral patungkol sa mga tinatawag na Beware series. Ito po ay mga serye ng mensahe na nagbibigay babala sa atin patungkol sa banal na kasulatan. At bilang pagre-recap, ang mga paksang natalakay na namin, ang unang-una pong paksa na tinalakay namin ay may kinalaman po sa pag-iingat mula sa mga mali at bulaang propeta at apostol. It is beware of false apostles and prophets. Na sinasabi natin, wala ng apostol sa panahong ito. Bagamat paglabas mo rito sa Pio Valenzuela, bago ka bumaba, may isang iglesia dyan na nagkiklaim na siya ay isang apostol. No? Apostol Joseph daw ang pangalan. So makikita po natin na ito ay isang bagay na taliwas sa tinuturo ng salita ng Diyos na ating pinag-aralan. Sundan natin ito ng pagiging beware of hypocrisy, and then beware of covetousness, and beware of self-righteousness. And last Sunday, tinalakay natin ang isa pang beware, at ito'y hango sa lumang tipan. At ito yung tinatawag nating beware of spiritual forgetfulness or spiritual amnesia. So umagang ito ay pagpapatuloy tayo sa temang ito ng pag-iingat. At dapat mag-ingat ang mga mananampalataya, at ito ay patungkol sa pag-iingat patungkol sa pakana ng kaaway, ng dyablo. Beware of Satan scheme. Ang katotohanan, ang Biblia po ay nagtuturo ng realidad ng dyablo at ng ating kaaway. Kakaiba po ito sa dinidipik sa atin ng Hollywood, ng movies, or sa mga cartoons na kung saan ang demonyo ay nakakatakot. Merong sungay, meron siyang pork at may buntot. Kung ganun po talaga ang tunay na itsura ng dyablo, wala talagang masisila ang dyablo. Wala ho siyang maloloko sapagkat hindi kaaya-aya ang kanyang anyo. At ito pong mensahe sa umagang ito, every believer must recognize that the Christian life is not a playground but a battleground. Every believer must recognize that the Christian life is not a playground but a battleground or battlefield. Yan ang katotohanan na ating pong makikita na itinuturo ng salita ng Diyos. At dito makikita natin sa ating topical sermon today is tatlong bagay. First, the cunning identity of the enemy. Ang tusong pagpapakilala o tusong pagpapahayag ng salita ng Diyos kung paano natin ma-identify ang ating kaaway. Ikalawa, the common scheme of our enemy. Ang kanyang mga pakana, ang kanyang mga kapamaraanan upang tayo ay siluin ng ating kaaway. At pangatlo, the call to watchfulness.
Tayo po'y tinatawagan na mag-ingat at magbantay. At yan nga po ang dahilan kung bakit nabuo ang ating serye ng mga mensahe patungkol sa aspetong ito. Una, the cunning identity of the enemy. Binanggit po kanina, dito po sa 1 Peter 5, na ang diablo daw po ay para daw pong isang leon na umaatungal at handang mag-devour o sumunggab sa kanyang gustong mga sisilain. But let us also see that there are other terms and other names na binabanggit ang Biblia patungkol at tumutukoy sa ating kaaway na diablo. Hindi lamang po siya tinatawag na devil, na binabanggit po dito po sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Tinawag din po siyang Satanas. Matthew chapter 4 verse 10. Tandaan po natin na siya po ay nanukso. Tinukso niya ang ating Panginoong Kristo 40 days and 40 nights. Another verse na gusto ko pong tingnan natin, at dito sa dalawang talatang ito, ay binigyan po ng maraming titles at maraming pangalan at description ang ating kaaway. Turn your Bibles in Revelation or Pahayag. Ito po ang huling aklat ng Bagong Tipan, Revelation chapter 12, verses 9 to verse 12. Samahan po ninyo ako, lalong-lalo na po sa mga nanonood sa FB Live. You follow us para kayo po'y makasunod sa mga teksto na ating binabanggit. Revelation chapter 12 verse 9 to 10. And the great dragon was thrown down, that ancient serpent who is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world. He was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him. And I heard a loud voice in heaven saying, now the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ have come, for the accuser of the brothers has been thrown down, who accuses day and night before our Lord. From these two verses, verse 9 to 10, may kita na po kagad natin ang iba't ibang mga pagngalan sa ating kaaway. Pinangalanan po siyang dragon, great dragon. Pinangalanan po siyang ancient serpent. Ito po yung tumutukoy doon sa Genesis chapter 3, na kung saan ay talagang nagpanggap ang diablo ng isang ahas para kanya po itong dayain. Binanggit din po rito sa verse 9, who is called the devil and Satan. Binanggit din po, the deceiver of the whole world. And then the accuser of brethren. So look at this particular verse, verse 9 and verse 10, 4 o 5 pangalan na o title o description ang binabanggit. Para balaan tayo at malaman natin na tayo ay talagang nasa isang pakikipaglaban, pakikipagbaka. Sa iba pang mga talata, John 8:44, tinawag po ang diablo na father of lies, ama ng kasinungalingan, na ang kanyang very nature ay hindi magsabi ng katotohanan kung hindi ng kasinungalingan. Tinawag din po siyang tempter sa Matthew chapter 4 verse 3, sa 1 Thessalonians 3:5, he enticed the believers to sin. Manunukso. At ito po ang problema, mga kapatid, kapag tayo ay tinutukso. Huwag ho nating i-equate na kapag ikaw itinukso, ibig sabihin kasalanan na. Ikaw ay binibigyang suwestyon na magkasala. Hindi ho masamang magalit. Yan po'y emosyon ng isang tao. Lalong-lalo na kapag ito'y isang reaksyon sa isang hindi magandang nangyari o ginawa. Subalit tinuturuan tayo ng banal na kasulatan na sa iyong pagkagalit ay huwag kang
mauwi sa pagkakasala. Wag ho natin kakalimutan, may tungkulin ka na i-resist yung damdamin na nagmamagnify o dahan-dahang pumapatong-patong sa'yo and you explode. We have to remember we are responsible. Huwag nating tatanggalin yung responsibilidad. Bakit? Kasi sa damdaming ito, pwedeng gamitin ng kaaway. Sasakyan ito ng kaaway. Susulsulan ito ng kaaway. Gagamitin niyang oportunidad ito upang ikaw at ako ay mabulid at mahulog sa pagkakasala. 2 Corinthians 4:4. Turn your Bibles in 2 Corinthians 4:4. Another term or another naming about our enemy. 2 Corinthians 4:4. In their case, the God, small g, of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is in the image of God. Look at this verse. Sa aming mga regular attenders and viewers, bakit minsan hindi mo maintindihan ang salita ng Diyos? Bakit parang walang amor, walang simpatya, o hindi mo magets? Hindi lang dahil sa lumalaro ang isip mo? Hindi lang tinutokso ka na lumipad ang isip mo habang ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos? At alam naman natin na sa parable of the soil, ay nangyayari yun na kapag ka ang binhi ay nahulog sa tabing daan na matigas, tatalbog lang ang binhi, kukunin pa ng kaaway. Kukunin pa ng ibon at ililipad. At anong sabi doon? Yun yung dyablo na umaagaw ng salita ng Diyos na inihahasik, na itinatanim sa ating mga puso. Pero dito makikita natin, bukod doon sa ginagawa ng diablong alisin, sa verse 4, ang sabi dito ay, ang Diyos ng mundong ito has blinded. Ibig sabihin, aktibo niyang ginagawa yung pagbubulag sa mga tagapakinig. Siya ang spiritual na nagtatakip ng ating tenga. Siya ang spiritual na nagtatakip ng ating mga mata. Para hindi ka makapag-concentrate sa iyong pakikinig ng salita ng Diyos. At makinabang ang iyong kaluluwa. Sabi dito, the God of this world has blinded the minds of who? The unbelievers. To keep them from seeing the light of the gospel and the glory of God. Ito pala ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi tumutugon ang isang makasalanan sa pagsisisi. Hindi niya na-appreciate yung kaningningan ni Kristo, yung kaluwalhatian ni Kristo sa krus. The foolishness of the cross ang siyang dahilan kung bakit ikaw ay naligtas. Ito rin ang dahilan kung bakit ang ibang tao ay walang amor sa araw ng linggo. Walang kusa, walang motibasyon na igalang ang araw ng Panginoon sa kadahilanan na sila'y nadaya na, binulag na ng mundo, ng Diyos ng mundong ito. John 12:31, tinawag siya na Prince of this world. These are synonymous terms. Paiba-iba, God of this world, Prince of this world. Bakit po ganun? Pinapakita lang po ang realidad na meron talagang pakikipagbaka ang mga mananampalataya. And lastly, 1 John chapter 5, unang Juan. Ito po ay sa bandang dulo bago po Revelation. 1 John chapter 5, verse 19. Ano pong sabi dito? 1 John chapter 5, verse 19. We know that we are from God, and the whole world lies
in the power of the evil one. Verse 19 tells us, we are in a spiritual battle. Na ang mga mananampalataya ay sa Diyos, samantalang ang hindi mananampalataya ay nasa kamay, nasa kapangyarihan ng evil one, ng masama. Tinawag na evil one. So napakarami pong titles at pangalan. These are the cunning identity of our enemy. Tinawag siyang adversary, Satan, devil, father of lies, ancient serpent, dragon, tempter, accuser of the brethren, prince of this world, God of this age, and the evil one. Hindi pwedeng itanggi. Ikaw bilang isang Kristiyano, hindi mo pwedeng itanggi na talagang sa araw-araw na ginawa ng Diyos, we are in spiritual battle. We are in conflict. Ito lang eh. Ito na lang. Itong araw lang na ito. Pagmulat pa lang yung mata, tinansya mo katawan mo, pagod ka, di ba? Puyat ka, ando na kagad yung struggle. Either ako ba'y babangon, gagayak at makikipag-niig sa biyahe, sasakay, pupunta sa gawain ng Panginoon, mag-aaral, sasamba. There is already a conflict. Even at this very time that you are sitting right now, the devil is probably imputing in your minds na mga bagay na hindi makinabang ang inyong kaluluwa at ang inyong puso. Second Corinthians 2:11. 2 Corinthians 2:11 na binasa sa ating kanina. Ang sabi dito ay, so that we would not be outwit by Satan, for we are not ignorant of his designs. You know the word outwit? Huwag kang malamangan. Huwag kang maunahan. Are you conscious that in your daily life, in your daily Christian life, we are always in constant struggle? You struggle with your remaining sins. And that remaining sins, yan ang magiging foothold ng kadyablo para patuloy kang alipinin sa iyong remaining sins. Galit, inggit, hindi pagpapatawad, masamang pag-iisip sa iyong kapwa, lahat ng ito, pwedeng gamiting advantage ng kaaway para ilugmok ka, kapatid. Para you feel you are defeated. To bring discouragement sa iyong Kristiyanong pamumuhay. Look at the word, sabi ni Apostol Pablo rito not to outwit by Satan, for we are not ignorant of his designs. The word designs here, it means deliberate strategies. Hindi ito yung positive designs na sa architecture field o sa field ng engineering, yung maganda, positive. Hindi. The design here is used in a negative sense na ginagamit niya rito para ito ay mga pakana, estratehiya, schemes ng dyablo. Sapagkat ang dyablo ay sadyang napakatalino. 2 Corinthians chapter 11 verse 3. Turn your Bibles, your 2 Corinthians, sa 2 Corinthians chapter 2 na tayo.
chapter 11, verse 3. Look at this verse 3. But I'm afraid that as the serpent deceived Eve by his cunning, your thoughts will be led astray as a sincere and pure devotion to Christ. For someone comes and proclaim another Jesus than the one we proclaim, or if you receive a different spirit from the one you receive, or if you accept a different gospel from the one you accepted, you put up it readily enough. Satan is powerful, but not sovereign. Christ has already crushed its head at Calvary. You see the picture na kapag dinurog mo yung ulo ng ulupong, ano na siya? Trap na siya. Pero yung kanyang buntot at buong katawan, anong ginagawa? Di ba? Nangingisay-ngisay pa. And that is the picture, ng totaling destruction niya is sa second coming ng Panginoon. When Christ came and He fulfilled all the Old Testament prophecies and He died on the cross, the fulfillment of Genesis 3:15 happened. But His total annihilation will take place upon the second coming of Christ. That's why we are still in a constant battle. He is already defeated, but He is still dangerous. Kasi yung completion ng kanyang kaparusahan sa impyerno, magaganap at mangyayari sa kanyang muling pagparito. Sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Secondly, after seeing the cunning identity of our enemy, secondly, let us outwit the enemy by the common scheme of the enemy. We must know the scheme of our enemy. And let me suggest 4 things na ginagamit ng dyablo para silain ang Kristiyano, silain ang iglesia. 4 scheme of the enemy. The first is strategic, na hindi niya binabago hanggang sa kasalukuyan, is the distortion of the truth of Scripture. Ang pagbabaluktot ng katotohanan. Kung babalik ka sa Genesis chapter 3, verse 1 to 5, di ba anong lapit ng dyablo ng ahas kay Eva sinabi ba talaga ng Diyos na kapag kinain mo yan, baka ka mamatay? There is a seed of doubt. Nag-implant kagad siya ng seed of doubt. Ang sabi ng Diyos, ikaw ay tiyak na mamamatay. For you will surely die. But ang suggestion o ang statement ng dyablo, to cast doubt on God's word. To cast doubt on the authority of God's word and its consequences. Hindi ba? Ganyan din naman ang ginagawa ng dyablo. Sa mga kabataan, sa mga singles na narito, if you are playing with sexual sin, sexual fire, at first, akala mo ay okay lang, kaya ko pa i-control, kontrolado, until later on, you find yourself reaping the consequences of sexual sin. Satan twisted God's word in the garden. The enemy is cunning, clever. In fact, the enemy is a good theologian. He is better theologian than the rest of us. Because he can distort
the truth. He makes sin looks attractive and obedience look restrictive. It is just like a counterfeit money. Now, at first, it looks genuine. But on a closer examination, you will see it is counterfeit. Satan plants the seed of doubt about the goodness and the promise of God. At dun siya naging matagumpay. He distort the truth. He cast a seed of doubt in Eve and Adam, na imbis na pigilan niya yung kanyang asawa, hilahin niya ang kanyang asawa, naging passive observer. At nung nahulog na yung kanyang asawa, sumunod pa siya. Hindi ba yan din naman ang ginawang estilo ng dyablo kay Jesus? Sa wilderness? Bakit kailangan mong mamatay sa krus para ma-earn mo ang title na Lord of Lords and King of Kings? Ito, hinahandog ko na sa iyo. Ibibigay ko na sa iyo titulong yun. Yung shortcut. Hindi mo na kailangang danasin ang karumal-dumal na parusa, kahihiyan, sakripisyo. It is a good offer. A compromise, so to speak. Mga kapatid, isang maliwanag na aplikasyon. We, the people of God, we must measure every truth claims in the authority and sufficiency of God's Word. Bakit sinasabi natin na wala nang propeta at apostol sa panahon natin ngayon? And that would be the second deception and the second scheme na ginagawa ng kaaway. Hindi lamang distortion of truth, but deception through false teaching and false teachers. Again, 2 Corinthians chapter 11. Turn your Bible to 2 Corinthians chapter 11. Sabi dito ay, verse 4, if someone comes and proclaim another Jesus, the one that we proclaim, or if you receive a different spirit from the one you receive, or if you accept another gospel from the one you accepted, you put up with readily enough. Pinapakita po dito na these are false gospel. This is a false Jesus. Hindi ba't merong nangangaral na ginagamit ang pangalan na Jesus? Subalit, siya'y isang perpektong tao lamang at hindi kinikilalang Diyos? Ginagamit ang pangalang Jesus, subalit ang pinatutukuyang Jesus ay isang anghel. Ginagamit ang pangalang Jesus pero mas mataas ang Ama kaysa sa Anak. Using logic to explain that God the Father is the Almighty and Jesus is just a mighty God. If you are going to trace back in history, it's Arianism. That's our first series. Beware of false teachers, false prophets. 2 Peter 2:1. Again, let us remind ourselves of 2 Peter chapter 2 verse 1. Si Pedro naman ang nagbababala ngayon. Kanina si Pablo, ngayon si Pedro. 2 Peter 2 verse 1, but false prophet also arose among the people. They will be false teachers among you,
who will secretly bring the destructive heresies, even denying the master who brought them, bringing them themselves swift destruction. These are first century teaching. Nung first century pa lang, meron ng mga false teachers. May false prophet na, may false apostles na. Hindi ito nagbago sa ating henerasyon. Because this will happen in the first coming of Christ until the consummation of the second coming. And this is what we call the last days in the Bible. Kaya nga sinabi rin ni Apostol Pablo, si Satanas, he can masquerade as an angel of light. Kaya niyang magpanggap ng isang anghel. Kaya tama yung ibang mga skeptic Tama yung ibang mga tao na skeptic na pagdating sa reliyon, negosyo yan. Kasi napapatunayan nga na mayroong mga bulaang religious groups. Nag-i-extort sa mga miyembro. Nag-i-extort sa ibang iglesia sa abroad. Walang financial accountability. Hindi natin kinukublin na talagang meron. At bakit natin sinasabing meron? Sinasabi ng salita ng Diyos that there are false prophets, that there are false teachers, that members ought to be educated, para kung dumating man ang punto na maging bulaang propeta ako, handa kayong sawayin ako. Handa kayong magsabing, Pastor, mali na yan, wala na sa Biblia yung sinasabi mo. Mali na yung tinuturo mo. It is not a matter of blind obedience, but however, sad to say, there are indeed religious groups that there are blind followers. Blind obedience. Because their obedience and loyalty is not on the word, but on the personality. On the person behind the pulpit. Dahil sa laki ng kanilang utang na loob. Dahil sa kanyang pagiging enigmatic and charismatic in his leadership and personality. Hindi katakataka bakit merong mga nadadaya. The appointed Son of God, dun sa Davao, hindi pala, nasa kulungan na. Pero bakit nadadaya? Precisely because of ignorance of the Scripture. Today, false teaching abounds. We have messages about prosperity without repentance. Gusto nila puro pagpapala, pagpapagaling, kagalingan mula sa cancer, sa sakit. Si Apostol Pablo nga, namatay, inusig. Napakaraming mga totoo at sinserong Kristiyano may cancer, namatay sa cancer. False teaching abounds. Love without holiness. Puro pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Subalit nakakaliputan ng usapin na ang Diyos ay matuwid at banal. Teaching about freedom without obedience. And on this group, Satan whisper, God wants you to be happy. Therefore you indulge. Bakit tino-tolerate ng ibang mga quote-unquote churches ang LGBT community?
It is a poison hidden in food, which is most dangerous. And that is false teaching. A false teaching that is wrapped up with familiar language. Dahil ba gumamit ng Kristiyanong bokabularyo, lulunukin mo na? Dahil gumagamit at umaawit ng pangalang Jesus, nananalangin sa pangalan ni Jesus, kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, di ba? Mag-ingat tayo at maging to outwit. Huwag kang magpalamang. Huwag kang malamangan ng dyablo. We must examine everything by Scripture. Do not accept teaching simply because it is popular and eloquent preachers, but test it by the sufficiency and authority of God's Word. Third scheme, not only distortion of truth, not only deception of false teachers and teaching, sadly mga kapatid, ito nangyayari kahit sa Reformed Baptist churches. Division of brethren. Turn your Bibles in Proverbs chapter 6. Proverbs chapter 6, verse 16 to 19. Proverbs 6, 16 to 19. There are 6 things that the Lord hates, 7 that are an abomination to Him. Look at verse 16. Meron daw 6 na kinamumuhian ng Diyos o He hates. And yet, yung ikapito, anong ginamit niyang adjective? Abomination. You know the word abomination? Sa Tagalog, pardon for the word, nakakasuka. Nakakasuka. Kumbaga, sukang-suka siya. Diring-diri ang Diyos dito. And what are these 7 things? The first of the 6 is what? Haughty eyes. Verse 17. Second, lying tongue. Third, a hands that shed innocent blood. Fourth, a heart that deceive wicked plans. Fifth, a feet that makes haste to run evil. 6, a false witness who breath out lies. At ito yung pang-7 na kinamumuhian ng Diyos, kinasusukahan ng Diyos, and the one who saw discord among brethren. Lahat ng ito, pakana ng dyablo. Di ba kaya nga sabi ko sa inyo kanina, di ba? Huwag niyong i-conclude na pag tinutokso ka, kasalanan na. If you yield to the temptation, that was the sin. Ito ang dahilan kung bakit nagdurugo ang puso ni Apostol Pablo. Nung sulatan niya ang iglesia sa Corinto sa kanyang unang sulat, turn your Bibles in 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1, verse 10 to 13. 1 Corinthians 1, 10 to 13. I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree, that there be no division among you, that you be united in the same mind and the same judgment. For it has been reported to me by Chloe's people that there is quarreling among you. My brothers, what it means is that
each one of you says, I follow Paul, I follow Apollos, or I follow Cephas, or I follow Christ. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Were you baptized in the name of Paul? These are rhetorical questions. Ito yung mga question ni Apostol Pablo na ang resounding answer is no. Pero bakit binabanggit ni Apostol Pablo ito? Because he is hammering out the point that the division among brethren is the enemy is taking delights. Tuwang-tuwa ang dyablo na kapag ang mga kapatid ay nagsasabong. Pero ang magkakapatid ngayon, sa panahon natin ngayon, sa ating digital age ngayon, hindi na physical na nagsasabong. Digital na rin. Social media. Di ba? Doon na nagsasabong. Kaya nga, hindi na kailangan kumilos. Hindi na kailangan kumilos ng dyablo. Hindi na kailangan kumilos ng dyablo na 24/7. Mag-i-instigate lang siya, at kapag ang isang Kristiyano, hindi niya ma-discern na ito pala ipakananan ng dyablo, yung tao na ang kikilos para sa kapakanan ng dyablo. Imbis na yung Kristiyano nag-i-struggle, mag-struggle sa panalangin, hindi na. Nag-i-struggle na siya saan? Sasagot na siya, di ba? Pindot. Maghihintay ng sagot. Nag-iisip na siya kung ano yung sasagot niya uli. Di ba? Sino ang nalalantad na napaparangalan ba ang Diyos? But these are Satan's scheme. Sa tingin niyo ba, outdated na ang dyablo? Hindi. Mas advanced nga siya sa atin eh. What does the devil do? He just a spark and it can burn down an entire forest. A single grudge can burn down relationship. A simple miscommunication can burn down friendship. Imbes na isipin niya na iporber niya yung, di ba? Hindi ko maganda, hindi ko gusto yung tono ng pananalita mo. Mga kapatid, we must guard unity. And more so, we must be quick to forgive. Yun ang problema eh. Hindi natin kayang magpatawad kaagad. Samantalang kung ating gagamiting sukatan, yung ating pagkukulang sa Diyos. Pero sa ating kapwa, hindi natin kayang gamitin yung same barometer. Remember that Christ prayed for the church to be one. Turn your Bibles in John chapter 17, verse 21. John 17. This is a high priestly prayer ni Christ. Una, yung first section ng chapter na ito ay panalangin ni Jesus para sa kanyang 12 alagad. Ay hindi, 11 na lang pala. Wala na si Judas. Yung second part, yung mga maniniwala sa ministry ng kanyang mga apostol. Pero pagdating sa bandang dulo, he is praying for the whole Jews and Gentiles that would be becoming believers. Verse 21, ano sabi dito? Verse 20, I do not ask for this only, but also for those who will believe in me through their word, that they may all be one, just as you, the Father, are in me, and I in you, that you may also be in us,
so that the world may believe that you have sent me. Mga kapatid, di ba that's the reason why I keep on hammering the doctrine of one another? Because many years ago, hindi ko kinahihiya sa mga bago naming miyembro at mga attenders. Because wala naman ho talagang perpektong iglesia eh. Ang iglesyang ito ay dumaan dito sa aspetong ito. Kinasangkapan ng dyablo ang hidwaan ng mga kapatiran. Sa biyaya ng Diyos na pagtagumpayan. Subalit ito'y dumanas ng isang malungkot at masakit na karanasan sa iglesia. At kaya patuloy ang pagtuturo para ano? Para mabantayan at huwag nang maulit. At yun ang aking panalangin. Na Lord, under my watch, what I have experienced on this church, bago ako pumasok at tawagin ninyo bilang pastor, wag maulit under my watch. May God preserve it. That's why we need to guard unity. We need to forgive quickly. We must exercise Christian graces of forbearance rather than harboring sin in our heart. Because the devil is so clever to magnify that negative, that single thought in order to produce it into action. Fourthly, the fourth scheme of the devil, not only distortion of truth, not only deception from false teaching and false teachers, not only division among brethren, but fourthly and finally, discouragement of believers. Yung i-discourage sa mga mananampalataya. Lalong-lalo na pagka naging matagumpay siya magkaroon ng division. Yung mga hindi involved, anong mangyayari? Madi-discourage. At yung mga nadi-discourage na ito rin yung mga target niya na ihiwalay sa local church. Ilayo sa katotohanan. Hindi ba yan ang naranasan ni Prophet Elijah? Matapos niyang matagumpay na pakikipag laban sa Mount Carmel, na napakaraming mga propeta ang kanyang pinaslang. The following day, nakatanggap siya ng sulat from Jezebel, nakakalimutan niya yung victory niya sa tulong ng Diyos at takot na takot siya sa reign ng si Jezebel. And he was so discouraged. You know, Satan uses trials, our failures, our weariness. And he is so effective on this. He is so effective to inflict God's people when they are discouraged. Kaya nga kapag ang iglesia, hindi ini-exercise yung doctrine of one another such as encourage one another. Ano ang kabaligtaran ng encouragement? Discouragement. Lalo na kung bubulungan ka ng dyablo, you are so weak. You are so small. You are too sinful. You are too insignificant. Because the devil wants you to give up. A soldier who loses heart in the battle is the most
vulnerable. Gaya ng sinabi ko kanina, ang message statement natin that every believer his Christian life is not in the playground, but in the battlefield. When a Christian is discouraged, loses heart in the battle, he is vulnerable. Remember, Christian life is a marathon, not a sprint race, not a 100-meter dash, but a 42-kilometer marathon. Na sa mahabang takbuhan, ang dyablo walang ginawa kung hindi i-discourage ka. Pagod ka na, hapo ka na. Walang umaalalay sa'yo, walang nananalangin sa'yo, walang lumalapit sa'yo, walang nag-i-encourage sa'yo. Buti pa yung mga barkada mo. Meron silang nararanasang saya. Sumama ka sa kanila. Malilimutan mo ang problema mo. Malilimutan mo yung discouragement na yan. You go with that kind of pleasure. You indulge. Ano ba naman yung paminsan-minsan? Change aura, change ambience. Hindi ba ganyan? Diyan nagsisimula ang paglayo ng isang Kristiyano? Sa paisa-isa? Sa patikim-tikim? Sa pagsubok-subok? Ang hindi natin alam, pakana ng dyablo. Pain ng dyablo. Thirdly and lastly, third point, di lamang nakita natin the cunning identity of the enemy, not only the common scheme of the enemy, but thirdly and finally, the call to watchfulness. May panawagan ng maging watchful. May panawagan ng pagiging maingat. Di ba? 1 Peter 5:8 nga Be watchful. The devil is like a rolling lion. We must stay spiritually clear-headed. We must stay sober-minded. And do not be intoxicated by the world lies. The word watchful means stay alert in prayer and fellowship. Nung sabihin ni Apostol Pedro ito sa mga Kristiyano na nakadisperse sa buong mundo, sinasabi niya, you stay alert in prayer but also in fellowship. Under persecution ng mga Kristiyano during that time, they are in hiding. No, sila ay nagtutipon-tipon patago sa mga catacombs, sa mga private rooms, sa park. Yung akalang hindi obvious na religious gathering ito. Pero, the concept of fellowship is important. Bakit? Because in that fellowship, you will experience, you will realize the importance of the doctrine of one another. And that's the beauty of the local church. Someone is going to pray for you. Someone will going to serve you. Someone will help you. Someone will support you. Someone will encourage you. Someone will admonish you. Iko-correct ka rin kung kinakailangan. The Christian life is a battlefield, not a playground. And we need to resist the devil. Because our strength is not ourselves, but in Christ. Remember, we have a sure victor. The cross, the Calvary, is a declaration of Christ's victory. Turn your Bibles in Colossians 2. Colossians chapter 2, verse 15. Colossians 2, verse 15. Ano sabi po dito? He disarmed
the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in Him. Look at the pronoun He. Sino yung He na yan? If you are going back to verse 14, verse 13, verse 12, verse 10, it's about the activity of Christ. Activity of Christ what? Of His dying and His raising up. It is Christ's event. Na ang kamatayan ni Kristo at ang pagkabuhay niyang muli, anong sabi dito? Ang nagdisarma. Disarmed. A language, a military language. He disarmed rulers, authorities, and putting them into open shame. Ito yung parang nangyari dun sa ating mga kababayan kapag April 9, di ba? Araw ng kagitingan. Na magmula, Luneta ba yun? Nakalimutan ko na yung Philippine history ko. Hanggang Kapastarlak, naglakad yung mga sundalo natin, pinarada. Bataan ba? Tama, sorry. Nakarecord ako. Bataan, yun. Basta sa Kapastarlak hanggang, di ba? Yun yung that's, in open shame ang ating mga Philippine soldiers ng mga Hapon. That is the idea. At during the ancient war, ganun ginagawa. Pag nagdidigmaan ang mga parehong bansa, yung matatalo, sasamsamin yung kanilang mga goods, lahat ng kanilang ari-arian. At yung mga prisoners of war, ipaparada sa kanilang kaharian. Pagpapakita to display, talo na ito. That is the picture of Colossians chapter 2, verse 15. But also the Bible tells us, malulubos ang pagkatalo ni Satanas on the second coming of Christ. I would like to close with this illustration. The dog bark hell may bark, but he is chained. He may alarm, but he cannot devour because of Christ Jesus. Kaya mga kapatid, we need to guard our hearts. Do not give Satan a foothold through your unforgiveness and through your unsecret sin. Gather with the saints. Fellowship strengthens resistance, but isolation makes you vulnerable. Yung mag-isa ka, you are most vulnerable sa kaaway. But in fellowship, napapalakas ka sa paglaban mo sa kaaway. James 4:7 and 8, resist the devil and he will flee from you. Draw near to God and he will draw near to you. Mga kapatid, let us remember, Satan is like a roaring lion. But because that Christ has defeated this roaring lion, it is just like a missionary once said in Africa. Sabi doon nung missionary, I heard a roar of a lion echoing across darkness, and my heart trembled. And yet his guide told him, Mr. Missionary, do not fear, because that lion is old. His roar is loud, but his teeth are gone. He cannot harm you. Ganun ang description ng diablo. Hanggang pakitang gilas na lang siya. Hanggang makapandaya na lang siya. Hanggang mambuli na lang siya. But he is already a defeated foe. Mga kapatid, kung tayong mga mananampalatayang na kay Kristo ay nasisila at nadadaya ng diablo, ikaw kaibigan, if you are still outside of Christ, you are most vulnerable prey. If you remain outside Christ, you are
exposed to the scheme of the enemy, you are be defeated definitely by using your own strength. You come to Christ today, for He shed His blood on the cross para ikaw ay patawarin sa iyong kasalanan at bigyan ng bagong buhay at puso. Turn from your sin and trust the Savior. Call upon Him and you will be saved. And the chain of Satan will fall and the peace of God will be yours. Tayo manalangin. Aming dakilang Diyos, tulungan mo po kaming ma-discern ang mga pakana ng dyablo at ginagamit niya ang distortion of truth, deception to false teachers and teaching, the division of the church or the brethren, and also the discouragement of the brethren. Nawa, Panginoong Diyos, matutunan namin ito sapagkat sa pamamagitan ng mga pakana ng dyablo ay maiiwasan naming madala at matangay sa mga pakanang ito. Tulungan mo kami, O Diyos, sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon sa paghahayag ng salita. Sa umagang ito, tayo po ay magkaroon ng panandaliang katahimikan to reflect to the preached word of God. Satan may be described as a roaring lion, but still the Lion of Judah has conquered him and will always be victorious. Tayo po lahat ay tumayo upang awitin ang ating hymnong as a response. I ask the Lord that I might grow. I ask the
At ngayon, sa Diyos na makapangyarihang makapagtitibay sa inyo ayon sa Ebanghelyong ipinangaral ni Jesucristo at ipinahayag sa liwanag ng lilim ng makabuluhang panahon. Subalit naihayag ngayon na sa pamamagitan ng kasulatan at ng mga propeta, ipinakilala ang lahat ng mga bansa na tagisunod na sumasampalataya sa Kanya, sa Diyos na walang hanggan, sa iisang Diyos na marunong sa pamamagitan ni Kristo, sa Kanya ang kalulatian at magpakailanman. Siya nawa. Tayo po